Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, isang mainit na pagbati, respeto at pagmamahal mula sa akin sa inyong lahat sa panibagong araw na ito. Ngayon mga kaibigan, napakaganda ng panahon, maulap, ang atmosfera ay napakaganda, ipakita mo nga ang paligid. Kanina, mga 2 oras na ang nakalipas, sobrang kapal ng ulap, hindi mo makita ang nasa harap mo, pero habang papalapit na ang tanghali, unti-unti nang luminaw ang paligid. Sa amin tuwing umaga, ang ganda talaga bawat season. Sa ganitong panahon, puro ulap bro, ang ganda ng atmosfera. Ako naman, kung natatandaan ninyo, balak kong ipare si Zayna kay Hector. Sabi ko, tatanungin ko kayo, kay Hector ba o kay Carlos? Karamihan sa inyo, Hector ang pinili. Sige mga bata, kalma lang Leo. Kaya nga ipapare ko muna kay Hector. Susubukan ko ngayon. Habang sinusubukan ko, ibibideo ko rin kayo. Sana mag-work at magkatuluyan sina Hector at Zayna. Ngayon, parehong magaganda sina Hector at Zayna ng mga kankorso. Ang magiging anak nila kung loloobin ng Diyos ay tiyak na kamangha-mangha. Si Zayna ay nasa panahon ng pag-iinit. Ano ang ibig sabihin nito? Panahon ng pag-aasawa ng aso ay dumarating tuwing 6 na buwan. Kung hindi nakipagtalik 3 buwan, kung nakipagtalik 6 na buwan. Hindi pwedeng ipares ang mga babaeng aso lang. Ngayon, dumating na naman ang panahon ng pag-aasawa ni Zayna. Siyempre dati na rin siyang nagkaroon ng ganitong panahon pero hindi namin siya naipares. Hindi nangyari. Ibig sabihin hindi sila nagkatuluyan. Sana ngayong pagkakataon ay mapagpares na natin siya mga kaibigan. Mamaya susubukan natin. Kukunin at ilalabas ko sina Zayna at Hector. Pakiusap ko sa inyo, bago ang lahat, huwag niyo akong biguin, paki-like at mag-subscribe kayo sa video na ito para masuportahan ako at kung mag-iiwan pa kayo ng komento, sobrang matutuwa ako. Napakahalaga ng mga like at komento niyo para sa akin. Huwag niyo akong biguin, huwag kayong tamarin, bigyan niyo naman ako ng konting suporta, mga kaibigan. Ngayon, tingnan niyo rin ang mga anak ko, sina Destan, Haidut at Sofia. Sa isa ko pang anak na babae, hindi pa namin siya nabibigyan ng pangalan. Tingnan mo, may isa pang babae na walang pangalan. Bigyan din natin siya ng magandang pangalan. Naghihintay ako ng suggestion. Si Destan na magaang muka, tingnan niyo, hindi ko alam kung bakit. Nagbiruan ba sila, nag-away o ano pang ginawa nila habang kumakain? Kapag kinagat, ibang parte ng katawan ang namamaga. Sa tingin ko, ilang araw mawawala rin yan. Nung namaga mukha niya, kamukha niya si Banda, ang gwapo ng destan ko. Kumusta mga kaibigan? Kamusta ang paglaki ng mga tuta? Wala kayong nababanggit tungkol dito. Sa tingin ko, napakaganda ng paglaki nila. Inaalagaan talaga namin sila na parang anak. Nagluto ako ng pagkain para sa kanila. Tuwing naghahanda ako ng pagkain, ginagawa ko yon ng may pagmamahal talaga. Alam nyo naman, palagi kong pinapakita sa inyo ang mga video nila. Sige, ipapakita ko rin sa inyo ang pagkain nila. Zayna, halika, papasukin kita sa mga manok. Napasok na ba natin si Zayna dito? Hindi ko maalala. Mga kaibigan, gusto ko lang kayong bigyan ng impormasyon. Mag-upload din ako ng mga bagong video at ang mga bagong video na yon ay mapupunta sa ikatlong channel natin na si Typhoon Demirci. Makikita nyo sa screen, mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mga video ko doon. Aktibo ito. Inaanyayahan ko kayong lahat sa channel na yon. Sige, Zayna. Lolo, di ka sumasama anak, malikot si Pustok. Sandali, silipin ko si Zayna, ipakikilala natin siya sa kambing. Tingnan natin anong gagawin niya. Siguraduhin natin ang pinto, mga kaibigan. Ang mga kambing natin, sa awa ng Diyos, tumaba na rin. Pakita mo ang katawan nila para makapagkomento ang mga marunong kung kumusta na ang timbang, taas at laki. Sa tingin ko, lahat sila ay alaga at magaganda. Ang timbang, taas at laki nila ay talagang kahanga-hanga. Si Pamuk na lang ang maliit sa atin dahil kambal siya, pero ang iba, maganda ang paglaki at pag-aalaga sa kanila. Talagang saludo ako sa pinaghirapan natin, hindi tayo nagtitipid sa kahit ano. Naintindihan nyo ba? Inaalagaan talaga natin sila sa abot ng makakaya natin, talaga naman. Ngayon si Bonchuk ay nagpaparis na sa ibang babaeng kambing. Alam ko ang kambing ay nanganganak makalipas ang 5 buwan. Kung papalarin, ngayon ay Disyembre na, sana pagdating ng Abril, sana nga. Mula rito, magkakaroon tayo ng malulusog na anak. Yayakapin natin ang mga batang kambing at tatawagin silang alamat ng hinaharap kapag sila'y ipinanganak. Ayos na. Tingnan mo naman ang mga leon ko, ang tatangkad at ang gaganda ng katawan nila. Tingnan mo rin sila, inaalagaan ko sila na parang sariling mata ko. Sandali lang, dadaling ko muna si Zayna at titingnan ko sila. Zayna, may ginagawa ka? Sa kambing, hindi ko maalala ngayon. Siguro wala naman siyang ginagawa. Di naman siya naging agresibo. Fustik, huwag ka masyadong lumapit anak, sandali lang. Zayna, halika, halika anak, sandali lang Fustuk. Halika, tingnan mo. Ipapakita ko rin sa inyo ang niluto ko, sandali lang Fustik. Huwag kang dumaan sa ilalim ng paa ko, anak. Noon, ginawa nating lugar natin ang dating sa mga kambing. Ngayon, mula sa manukan, tayo rin ang lumilipat-lipat, kunwari para sa mga hayop lang. Ngayon, kung papalarin, umorder ako ng container na darating mga alas 5, kukunan ko rin yun ng video. Pagdating nito, gagawa tayo ng bagong lugar para sa atin. Ate, halika. Tingnan mo, bumili ako ng bagong kalan, maganda. Kalan na may oven bro, ayan, kunan mo nga ito, halika.
Pakita mo nga itong ulam, itong ulam. Nakikita mo ba yung sabaw niya? Paano niya nailabas yung collagen niya? Tingnan mo, grabe, halos 3 oras na itong niluluto kaya nailabas na ang collagen at mantika. Ang bango-bango talaga, ang bango-bango, alam mo yun, parang ayaw mo nang ibigay kahit sa aso yung tinapay. Gusto ko nang kainin pero para sa mga anak natin to mga tol, ginagawa ko lang dapat gawin. Gustong gusto ko magluto at alagaan sila, makita saya nila. Nagbibigay sa akin ng kapayapaan at napapakalma ako. Habang kumakain sila, ang sarap nila kumain. Gustong gusto ko. Sinindihan ko na rin ang kalan kaya mainit at ang saya ng pakiramdam sa loob. Pag dumating na yung container natin, ilalagay ko to doon. Sabi ko nga, kailangan natin ng upuan sa bahay sa bakuran, tapos si Pistak, lumabas ka na dyan, gawin natin doon sa Manukan, o kaya sa bakuran, kung saan man, Pistak, lumabas ka na dyan anak. Tapos sabi ko mga tol, gusto ko malinis at maayos ang lugar at doon ko ilalagay ang container sa pundasyon na di mapapasok ng hayop, gets? Maglalagay tayo ng panel na may bulaklak, gagawa ng kailangan, tapos kampante at maayos tayong makakaupo. Kasi sa bakuran gusto mong kumain pero hindi mo magawa dahil sa mga aso, dun sa mga aso hindi ka makakain. Dito naman sa mga kambing hindi ka rin makakain, gets mo? Tingnan natin doon, hintayin muna nating dumating ang container, dahan-dahan nating ayusin yon. Zeyna ma'am, lumabas ka muna, ganda, dede, wag, lumabas ka, hintay dede, hintay anak. Dede mga kaibigan, manyak siya, binabantayan ng prinsesa para makipagpares. Kaya ikinulong ko ang prinsesa sa delivery room. Ngayon tingnan mo si Zeyna ma'am naman ang umiikot sa tabi niya. Nakikipaglandian siya kay Zeyna. Naglalaro ka sa maling tubig. Pag nakita ni Dede Hector, magagalit siya, di ba Zeynam? Grabe ang anak ko. Halika, gawin na natin yung dapat gawin, kuya. Isara natin sina Dede at Ares sa kulungan, ayos ba? Sandali lang, Zeyna. Diyan ka lang muna, Zeyna. Maghintay ka. Kapag pinalabas ko na si Hector, mag-aaway ang dalawa. Nasaan na si Ares? Tingnan mo si Ares. Pumayat siya dati, pero ngayon grabe, tumaba na siya, lalo pang gumwapo. Karata. Sige mga bata, kalma lang. Bigyan niyo si Asya ng kahit ano para kay Ares. Lumapit ka, Ares pa siya. Kahapon din ito. Ginawan namin ng chip ang mga aso naming walang chip. Pina-injectionan din namin sila laban sa rabies. Ipinost ko sa Instagram. Ngayon, mga anak ko, wala nang kahit isang anak namin na hindi rehistrado. Pina-injectionan na rin namin silang lahat laban sa rabies. Yung mga Juna gets, hanggang katapusan ng taon, huwag kalimutang irehistro ang mga anak nyo para walang problema pagkatapos. At huwag na kayong gumastos ng 2,000 piso sa veterinaryo ng walang dahilan. Nakausap ko na ang lokal na tanggapan ng agrikultura. Sa kanila, ang rabies at chip ay 210 piso lang, hindi naman kalakihan. Mga kaibigan, siguro meron din kayong 1, 2 o 5. May 50 aso ako dito. Kahapon, pinaayos ko ang 25. Halos 5,200 ang nagastos ko. Lahat may rabies at chip records na. Tapos na lahat, salamat sa Diyos. Kampante na ako ngayon. Huwag niyong pabayaan mga aso niyo. Dalhin niyo sa lokal na agrikultura para maayos. Marami kasi dito sa amin kaya ganon. Dumating na rin. Zeyna, gusto mo bang pakawalan kita? Hindi pwede, pero sandali lang, pakakawalan din natin ito, pati ikaw. Kailangan nating kunin ang matandang manyak. Lolo, ilalagay ka namin sa kulungan mo. Halika, ilagay natin si Lolo sa kulungan niya. Mga kaibigan, alis na kami. Bakit magbabayad ng 2 milyon sa pribadong veterinaryo kung 1,000 lang ang bakuna at chip sa normal na veterinaryo? Dalhin mo na lang sa Municipal Agriculture Office na nagre-rehistro ng rabies at chip. Para alam ninyo, ipagawa ninyo para may record ang alaga ninyo at hindi kayo magkaproblema pagkatapos ng taon. Ginawa ko na lahat yan. Salamat sa Diyos. Ngayon, ilagay muna natin si Dede sa kulungan kasi baka sabihin nila na kapag lumabas si Hector, tumatayo siya. Dede, kunin mo sila, manyak na Dede. Ngayon, kunin naman natin si Hector tatay. Ayos ba? Dali natin sila sa labas ng bakuran tapos pakawalan natin sila sa bukid. Tingnan natin. Sana mapares natin sila at kung papala rin, makakuha tayo ng cane corso na tuta. Huli ko silang pinagsama ni Asil pero wala pang palatandaan, naghihintay pa rin kami. Sana magkaanak tayo mula sa kanya, tingnan natin. Hector tatay, handa ka na ba aslan ko? Italianong barako. Grabe ang anak ko, pag tinimbang mo ulo niya parang 50 kilos, sumpa ako. Tingnan mo naman ang taong to, tingnan mo ang leon na to, sandali lang pa siya, sandali. Ngayon, sandali lang Alex, kalma anak. Ngayon, halika kayo, tingnan natin. Alam nyo naman si Hector natin, akalidad. Tingnan mo, akalidad, pinakamataas na kalidad. Piniling cane corso ito. Sa buong mundo, kakaunti lang ang cane corso na ganito, sobrang bihira.
Tingnan mo pare, yung katawan ng taong to, tindig, pagiging perpekto, mula A hanggang Z, kamanghamanghang anak talaga, grabe. Sige na Apollo, kalma lang, dahan-dahan lang si Zay na papalapit. Sana hindi siya magalit, sana hindi sila mag-away sa labas. Medyo kinakabahan ako doon. Zayna, halika ganda, ilalabas ko kayo, tingnan natin sa labas. Anak, sumama ka rin ba anak? Aganda. Buti na lang sinusundan ni Zayna. Sige mga bata. Tyson, inayos na ni Papa. Anak, sino ba ang sumira ng kama? Si Faisal ba ang sumira? Teka, may dumarating na truck. Hintayin muna nating makadaan ang truck, kuya. Sige Tyson, Papa, kalma lang, kalma lang. Si Tyson, Papa, hindi talaga gusto si Hector. Madalang magalit si Tyson sa ibang aso, pero kay Hector ayaw niya talaga. Kuya, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganun. Halika, Zayna, halika anak, Zayna, halika, Zayna, halika, halika ganda, halika. Naku. Ayan na ang manok natin, tingnan mo. Ipakita mo, oh, pang sabaw yan, nakita mo. Araw-araw mga kaibigan, may dumarating na 60-70 kilo pang sabaw. Zayna, saan ka nagpunta? Halika na, pupunta tayo. Sana hindi mag-away si na Ala. Medyo kinakabahan ako kay Ala. Nagsimula ng umungol si Ala. Ngayon, dali natin sila sa isang lugar na maluwag sa unahan. Palayain natin sila, gets nyo, para makagala sila ng maayos at masanay sila sa isa't isa. Teka, Hector. Grabe ang ulan, pare putik na ang lupa. Hector, dahan-dahan lang. Nakuha na ni Hector ang amoy ni Zayna. Faisal, paano rin tumitingin sa atin si Faisal? Gwapo kong anak, halika, ipapasyal din kita. Halika, Faisal. Naku, sana hindi tumalon si Suslo dyan. Mahilig talagang tumakas ang mga aso natin. Palalayain ko na ba si Hector? Riza, hintay pa, lakad pa tayo. Nakita na ba niya si Faisal? Gusto niyang sumugod. O sige, papakawalan ko na siya. Sandali lang. Takbo anak, takbo. Tunay siyang anak ng Italia pero hindi ko na siya tatawagin ganon dahil hindi naman siya sa Italia nakatira. Anak siya ng Anadolo. Yun ang sasabihin ko sa kanya. Ayan, dumating na rin si Suslo. Kilala ko ang anak ko, darating ang mga kabayo. Zayna, huwag mo siyang atakihin, tingnan mo. Halika, sana hindi natin makita si Kuya Pastol. May pastol na naglalakad dito. Dahil ngayon, lalaki si Hector kaya pinalabas namin siya para mamarka ng teritoryo at ipakita ang autoridad. Pagkatapos, dahan-dahan na siyang magpapakita ng sarili. Dahil sa ulan, maputik lahat. Tara na, Hector, Papa. Halika anak, halika anak, halika anak. Sige na, sige na, sige na, aslan ko. Zayna, halika. Nasaan na ba si Zayna? Nasaan na ba ang anak kong babae? Heto. Nasaan ang maganda kong anak? Halika, grabe ang ganda ng anak ko. Zayna, grabe. Napakaganda talaga ng batang to, seryoso. Gustong gusto ko si Zayna mga kaibigan. Pero tingnan mo si Hector, grabe si Hector, baka matumba ka niyan, ayan. Napansin mo bang tuwang-tuwa si Hector nang makita ang duyan? Ako na ang maglalabas sa kanila dito, papakawalan ko sila dito ha, hindi namin sila pinapalabas sa bakuran kasi nakikipag-away sila sa iba. Pakawalan mo sila dito, wala namang tao para makagala sila ng maayos. Hector, dapat inamoy mo muna si Zayna. Ganito rin ginawa niya kay Asil paglabas, hindi na pinapansin ng babae at gusto lang maglakad. Nilagay ko sila sa kulungan kaya nagkatuluyan sila. Tingnan mo si Hector, ang saya niya. Takbo anak, takbo anak, takbo anak, takbo. Grabe, ang galing ng leon ko. Ang kulit niya talaga, sinasabi ko nga, parang malaking baby siya kapag tiningnan mo mula sa labas. Parang nakakatakot siya at parang agresibo kung titingnan mo. Pero malaking baby lang talaga siya. Ang puso niya parang bata, oo. Di ba anak, bata siya, malaking bata. Halika, sige na pa siya. Tingnan natin kung ano ang kaya ng Hector natin. Nasaan na ba ang kabayong ito? Tingnan natin ang galing ng anak ko. Halika. Halika dito, halika dito, halika dito. Parang may tusong lobo ngayon at maulap pa. Pabor sa kanila ang ganitong klima. Kung pupunta tayo sa gubat ngayon, siguradong makakahuli tayo, tol. Gustong gusto nila ang maulap at mahamog na panahon. Ang tanawin ng bukirin dito ay napakaganda. Kunan mo nga. Tingnan mo si Faisal kung paano tumingin. Faisal, halika dito anak. Gwapo kong anak. Gusto mo rin bang ipasyal? Mas gusto ko pa ito kaysa sa mga aso. Si Faisal ang laging gustong lumabas ng hardin. Hindi ko alam kung anong meron sa labas. Balang araw ilalabas ko rin siya. Minsan nailabas ko si Faisal at nagvideo pa ako. Tumakas siya, pinatakbo ako hanggang kabilang baryo, mga 10 kilometro.
Hindi mo talaga mahuli ang asno. Mabilis siya. Halos mamatay ako nun mga kaibigan. Tumakbo siya sa kabilang baryo. Sa Bukirin, takbo ako ng takbo pero di ko pa rin siya nahabol. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na ulit siya ilalabas kahit kailan. Madalas niyo akong tanungin kung bagay ba ang cane corso sa unang beses kumuha ng aso. Mga kaibigan, hindi ko talaga nire-rekomenda ang cane corso bilang unang aso. Kung tatanungin niyo kung bakit, kasi ang mga ito ay dominante at malalakas na lahi. Kung wala kang karanasan, may hirapan kang sanayin at palakihin ang mga ito. Hindi ibig sabihin na hindi mo kaya, kaya mo rin naman. Pero kumpara sa Golden Retriever o Labrador, mas mahirap talaga. Bukod pa rito, malakas din ang asong ito. Halimbawa, dito sa bukid, walang tao kaya kampante ako at malaya kong nailalakad ang aso. Pero paano kung sa palengke mo siya ilakad, gets mo? Kailangan mo siyang turuan ng tamang paglalakad. Bibigyan mo siya ng obedience training. Ibig sabihin, pagbubutihin mo, pagbubuhusan mo ng oras, ganun lang yon. Kung hindi, wala namang natututo ng mga bagay-bagay mula sa sinapupunan ng nanay nila. Matututo ka rin naman pero mahalaga talaga kung saan ka lumaki o kung anong klaseng lugar ang kinalakihan mo. Halimbawa, itong aso na to, hindi talaga siya bagay sa loob ng bahay. Bakit? Malaki kasi siya. Pwede niyang gibain o sirain ang mga gamit. Hindi ko sinasabing hindi siya pwedeng alagaan pero mahirap. Pwede mo siyang alagaan pero mapapagod ka. Kung gusto mo mag-alaga ka ng Anatolian Shepherd Dog pero mapapagod ka talaga. Pero ang cane corso, ibang klase talaga yan, tol. Tingnan mo, pati sa itsura pa lang, pati sa katapatan nila sa amo, talagang napakagandang mga aso. May tanong ako, sa tingin nyo, mas tapat ba ang Rottweiler o cane corso sa amo? Naintriga ako, tingnan natin kung ano ang pipiliin ng mga tao, ano kaya ang lalabas. Sobrang interesado ako kung tatanungin nyo ako, Rot ba o cane corso? Kasi, tingnan mo, ang pagmamahal ko sa Rat ay galing kay Marla. Ngayon, si Alex halimbawa, hindi siya ang dahilan ng pagmamahal ko sa Rat. Kung lahat ng Rottweiler ay katulad ni Alex, hindi ko magugustuhan ang Rottweiler. Bakit si Alex? Kasi hindi siya balanse. Gets mo? Hindi siya nakikinig, hindi sumusunod, hindi siya balanse. Pero kung Rottweiler na katulad ni Marla ang pinag-uusapan, lahat titigil. Sabi ko, paborito kong lahi, pero hindi ko natatawaging lahi kasi depende pa rin sa ugali ng aso. Ibig sabihin, minsan mamahalin mo ang ibang aso, minsan Rottweiler naman, pero ang pagmamahal ko sa Rottweiler ay dahil kay Marla, tol. Ang galing kasi ni Marla. Sana bigyan siya ng Diyos ng malusog at mahabang buhay. Habang nabubuhay siya, lagi siyang nakikinig sa akin, laging sumusunod, hindi siya sumuway sa mga sinasabi ko, lagi niya akong pinoprotektahan at inaalagaan. Talaga namang napakagaling niyang aso, pero hindi ko masasabi ang pareho para kay Alex. Ibig kong sabihin, kahit parehong aso, parang tao na magkakaiba rin sila sa isa't isa. Iba-iba ang personalidad ng mga tao at aso, kuya. May kanya-kanya silang ugali, gets mo? Hindi lahat ng aso pareho, pero sina Carlos at Hector, magkahawig ang ugali. Kung gusto mo talagang maintindihan ang ugali ng aso, hindi sa bakuran. Dapat sa bahay mo siya bantayan at alagaan, palaging nakikita at minamasdan mo siya para maintindihan mo ang ugali ng aso. Mas emosyonal at malapit sa amo ang mga asong lumaki sa bahay. Naiintindihan mo ba? Dahil personal mo siyang inaalagaan sa bahay, mas maganda rin ang pakiramdam mo. Pero hindi pareho kapag sa bakuran mo lang inaalagaan. Halimbawa, si Isabel, palaging nasa loob ng bahay, parang isang batang babae, pero pagdating niya sa bakuran, si Isabel, anong nangyayari? Parang nababaliw siya, nag-aaway o naglalaban, pero sa bahay parang bata. Nag-iiba sila depende sa lugar. Ganon din ang tao. Halimbawa, magkaiba ba ang ugali ng nakatira sa bundok at sa syudad? Ang ugali ng tao at hayop ay naaapektuhan ng tinitirhan, pero gaya ng sabi ko, hindi lahi kundi sariling kagustuhan ang dahilan ng ugali. Pero parang may kulang yata dito kay Hector, tatay. Ano sa tingin mo, ha? Mukhang nagsisimula na siya unti-unti. Hinihintay ko lang na magkaayos sila. Ngayon pa lang siya nagsisimulang makibagay sa paligid. Ngayon, sinusundan-sundan niya si Zaina. Tingnan mo, halika, ilapit natin sila dito sa kabila. Halika, Zaina. Zaina, halika anak. Halika, 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 halika. Ah, sige na, Hector, papa. Tingnan mo, unti-unti na siyang nasasanay ngayon. Pinapalabas ko sila para makapag-relax sila sa labas. Gets mo? Mas mabuti para sa kanila na nasa malayo at tahimik na lugar para agad silang masanay, makapag-adapt, makagalaw ng malaya at hindi maapektuhan ng ibang aso. Si Hector ay dahan-dahang sumisingot na ngayon. Sige na Hector, tatay, nagtitiwala ako sa anak kong Leon. Ibibigay ko ito kay Faisal, tingnan mo, kakainin niya ito. Dalhin natin ang mais kay Faisal, gustong gusto niya iyon. Tingnan mo saya nila, ang gagaling ng mga leon ko. Ganito sa bakuran natin, kung gagawa tayo ng magagandang lugar para mag-ensayo, matitibay ng mga hati, gets mo? Pagkatapos, palalayain natin sila sa bakuran at panoorin, gagawin na rin natin yan, matagal na nating balak pero di pa nasisimulan. Susto, hanam, dumating ka na rin ba anak? Hector Papa, magsisimula na tayo dahan-dahan tol. Si Zayna ngayon ay pumayag na
Hindi na niya inulit ang dati, salamat. Susli, huwag pumasok dyan anak, dito ka, makulit ka. Ngayon si Zayna medyo nagpapakipot. Naiwan ba sila sa kulungan? Tapos na tol. Naway pagpalain tayo ng Diyos at bigyan ng pagkakataong mahalin ang kanilang mga anak. Mga bata, punta na ba tayo sa bukirin? O sapat na ba ang paglilibot ninyo? Umalis na tayo anak. Halika na, lapit na kayo, dahan-dahan lang. Pinagkasundo na natin sila, pwede ko na silang ilagay sa iisang kulungan. Kailangan din nating ilipat si Hector sa lugar ng panganganak. Ngayon si Alex ay nasa tabi ng kulungan ni Hector, kaya kapag tumalon siya, magkakagatan sila. Halika anak, tingnan mo, may nahanap akong magandang kahoy. Ihulog mo ito sa kalan para mas magliyab. Tama ba? Hector. Huwag kang lumayo. Halika anak. O tumakbo na siya anak. Baka may dumaan na sasakyan. Halika dito. Nasaan na sila? Grabe, ang gagaling ng mga anak ko. Mabuhay kayo. Halika, 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 halika. Grabe ang anak ko. Hindi na tayo pinapansin ni Hector, kay Zayna lang siya lagi. Ayos na to. Congrats, congrats. Ayos na to. Alam mo ba kung anong mga anak ang ibibigay nila? Ang gaganda ng mga magiging anak nila. Kamangha-mangha talaga sila, kuya. Hayaan ko muna silang mag-enjoy dito. Mga kaibigan, hindi ko na itinuloy yung sa panganganak, tapos sina Zayna at yung isa pa, nilagay ko na sila dito sa kulungan, sa tabi ni Hector. Dito muna sila mananatili ngayon, pero baka mamayang gabi ilipat ko sila sa panganganak na kwarto. Matibay naman itong kulungan, hindi makakatakas si Hector dito. Kaya nga tinawag kong panganganak na kwarto. Gusto ko munang subukan, ayokong magsugal. Dito muna yung dalawa. Si Alex lang ang ililipat. Kinulong ko si Ginang Alex sa kwarto para di niya sila atakihin. Magkatabi na si Hector at ang baby. Sana masundan natin at sana magkatuluyan sila ng maayos. Kasi sa panahon ng pagpapares, kailangan magkasama sila para masanay sila sa isa't isa. Naintindihan nyo ba? Pagkatapos, kunin natin ang mga anak nila at subaybayan. Ayos ba mga bata? Nagtitiwala si tatay sa inyo. Tingnan mo, lahat nagtatanong tungkol sa cane corso na tuta. Naririnig mo ba? Zayna? Ayun dyan, hinihintay ng mga taga-subaybay ang cane corso na tuta. Sana makuha natin ito agad. Mga kaibigan, mahal na mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan nyo palagi ang inyong sarili. Paalam, ingat kayo mga kaibigan.